Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so napag-usapan na natin to even before, even last year, no? Na mayroon pang mga gray areas pagdating po sa usapin, no? About the impeachment trial. Ayan, so marami pang mga bagay ang kinakailangang malinawan. Okay? So, bukod dito, hindi pa po sapat yung mga naging impeachment trial noong mga nakaraang panahon. Okay? So kung titignan natin, ilan na nga ba sa mga government officials ang dumaan sa impeachment trial? Iba-iba ang mga naging outcomes. No, iba't iba din ang mga naging kumbaga dahilan kung bakit sila ay nakasuhan at dumaan sa impeachment procedures. Okay? So, pag-usapan natin ang kasalukuyang impeachment na inihain kay Vice President Sara Duterte. At dito ay napakarami pang gray areas. Kaya naman 100%, 200% na hindi po matutuloy ang impeachment trial na ito. This is because of the gray areas. Okay? Hindi natin alam kung ano nga ba, which one will prevail. Merong impeachment rules ang Senado. Meron din namang impeachment rules ang ating Constitution. So, alin sa dalawa? Okay? So, the Senate of the Philippines finds itself in a procedural dilemma over whether it can continue the impeachment proceedings against the Vice President Inday Sara Duterte. Ito ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit napapanood ninyo, nababasa ninyo, na mayroong mga announcement, may mga pagbabago sa mga rules, no? Na inilalabas ang Senate President kaugnay po sa impeachment trial ni VP Sara. At nung una nga pong pahayag ni Senate President Chis Escudero, impeachment trial will actually start by June 2. Pero na-postpone na naman po ito by June 11, na mas lalong nagpagulo at nagpalito sa marami. Kasi nga, kapag na-expired na ang 19th Congress, pwede pa ba na ituloy ito ng 20th Congress? Sabi naman ng kabilang rules, pwedeng ituloy ito ng 20th Congress. So, yun yung mga usapin na kinakailangan munang malinawan. Kaya nga po, mayroong petition si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para tutulan, para pigilan, at para linawin kung ano nga ba ang mas feasible. Ano nga ba yung mas dapat na mangyari? Ano nga ba yung dapat masunod? Will it be the Senate impeachment proceedings or procedures? Or will it be the constitutional provisions? Okay? The confusions stems from conflicting interpretations of the Senate rules and the constitutional provisions. It raises a critical questions about the feasibility of pursuing the case in the current Congress. Let's discuss this, mga kaibigan. Under the Senate rules, no, there are three key provisions that complicate the matter about the impeachment of VP Sara. First, sinasabi sa Senate rules, the unfinished business na nakapaloob sa Section 1, 2, and 3, it says that the pending matters, including impeachment trials, should be technically carry over as unfinished business. So, ibig sabihin, sa Senate rules daw, pwedeng ituloy kasi unfinished nga daw. Okay? So, ibig sabihin, if there is an impeachment complaint or trial ng 19th Congress, base dito sa Senate rules, it can carry over
the 20th Congress. Yan po ang ibig sabihin nito. Okay? However, this is not absolute. Precisely because there is a concept called sine die or sine die. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng konseptong ito? Sine die, adjournment effect. So, once the Congress adjourns, sine die. Ibig sabihin, without a set return date. All pending matters, including impeachment complaints, are considered terminated. This means the Senate cannot simply resume the trial in the same Congress o Congress din mismo ang bumali doon sa sinasabing unfinished business. Okay, so ulitin natin. This means under the concept of sine die, the Senate cannot simply resume the trial in the same Congress. There should be a new complaint to be filed in the next Congress. This is where Rule 44 steps in. So, ibig sabihin, kung nag-expired na po sa 19th Congress ang impeachment complaint, dapat meron na namang bagong impeachment na papadaanin sa Kongreso kung magpapalit na ang mga currently, no, yung bagong halal na mga kongresista. Okay? And that is the 20th Congress. Okay? Ito po yung number 3. Under Rule 44, the continuation of impeachment trials. This emphasizes that an impeachment trial must reach a conclusion. If left unfinished by session's end, the process cannot be picked up in the next Congress without restarting entirely. Okay. So, given these rules, the 20th Congress may lack the legal basis to proceed unless the impeachment complaint is refiled in the next session. And here comes another rule that will definitely play a key role in the proceedings. Ito naman po ay tungkol sa kung ano ang nakasaad sa ating constitutional. Okay? Under the constitutional provisions called one-year bar rule. Adding to the confusion is the Article 11, Section 3, 5 of the 1987 Constitution states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. O, ibig sabihin, kapag naisampa na yung impeachment daw, no? Let's say, for example, ngayong taong 2025, under Article 11 na binasa ko, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, wala pong dapat impeachment proceedings na magaganap. Kailangan munang lumipas ang 1-year period bago muling sampahan ang isang opisyal ng impeachment complaint. According naman to the Office of the Ombudsman, this provision aims to prevent abuse of the impeachment process and ensures that an official is not subjected to repeated investigations or trials within a short time frame. Ayan. Ito naman po ang interpretasyon ng office, no, ng Ombudsman para hindi daw ma-overuse yung pagsasampa ng impeachment na parang ginawa na lamang pong practice, ginawang laruan, ginawang katatawanan, no? Ay kinakailangan naman na magkaroon ng isang taong palugit bago muling magkaroon o sampahan ng impeachment complaint ang isang opisyal na sinampahan na. Kasi kung mangyayari, anytime na meron tayong ayaw sa isang opisyal, magpa-file tayo ng impeachment, wala na pong naging trabaho ang Senado, no? Wala na po silang ginawang trabaho kundi mag-hearing kaugnay sa impeachment.
At yan nga po ang napanood natin noong 2024. Wala po tayong napanood na ibang bagay kundi ang idiin si Vice President Sara Duterte. Imagine, sa loob ng isang taon, higit 7 buwan po nilang sinira. No? Higit 7 buwan po nilang pinag-usapan, pinagpiestahan ng Quad Committee ang opisina ni Vice President Sara Duterte at si Vice President Sara Duterte. Inimbestigahan sa loob ng higit 7 buwan ang kanyang confidential fund. Inimbitahan din po ang mga tauhan ni VP Sara sa OBP at sa Department of Education. So sa makatuwid, wala pong naging magandang trabaho ang Kongreso noong nakaraang taon sapagkat nakafocus lamang po sila sa paninira upang pabagsakin, sirain at yurakan ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. At yan po ang rational ng ombudsman. Kaya ang kanilang interpretasyon pagdating sa impeachment na ito na nakapaloob sa Articles 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, isang impeachment lang dapat sa loob ng isang taon ang maaaring maganap sa isang opisyal o impeachable officers. Hindi na pwedeng sampaan muli. No? Once a year lamang. Now, the current impeachment complaint dies with the sine die adjournment. Can a new one be filed immediately in the next Congress? Or does the 1-year ban apply, effectively shielding the Vice President from another impeachment attempt within 12 months? Past impeachment cases such as those against former Chief Justice Renato Corona and President Joseph Erap Ejercito Estrada provide some guidance but do not fully resolve this unique scenario. The Senate may need a definitive ruling from the Supreme Court on whether the 1-year bar applies if the initial complaint lapses due to procedural termination rather than formal dismissal. VP Sara already filed a petition before the Supreme Court. Ito na nga po yung ating sinasabi, mga kaibigan. Willing na willing po si Vice President Sara Duterte na humarap sa Senado upang ipagtanggol, linisin ang kanyang pangalan. Subalit, kinakailangan po niyang malinawan kung ang impeachment trial ba ay nararapat at wala bang nilalabag, no, na alituntunin o guidelines. Which one will prevail? Yung impeachment procedures nga ba ng Senado or impeachment procedure na nakapaloob sa ating konstitusyon? Yan po ang nais malinawan ni Vice President Sara Duterte na kinakailangang maipaliwanag ng Korte Suprema. Okay? Alright, so salimot, hindi ba mga kaibigan? VP Sara already filed a petition before the Supreme Court to make a ruling on this, especially considering that the 3 impeachment cases were filed first in 2024 and what the 19th Congress approved is the 4th impeachment that took place this year. Naunahan silang lahat ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ito po ang dahilan kung bakit nagpapatumpik-tumpik, naguguluhan mismo, at talaga namang hindi alam, no, ni Senate President Chis Escudero ang kanyang mga desisyon. Kaya po nagpapabago-bago, kaya po pinopospon po ni Chis Escudero yung pagsisimula ng pagpipresenta ng mga articles of impeachment. Alright? Dahil siya mismo kumbaga, ang Senate President din mismo ay nag-aaral, nananaliksik, binabalanse, at tinitignan din pong mabuti kung wala nga ba silang malalabag na mga regularidad
regularities, no, na mga procedure, okay? Kasi mahirap naman na mag-conduct ka ng impeachment tapos marami ka palang nilabag. Ang pangit naman panoorin at pakinggan yon, no? So, ang nakasalalay dito mga kaibigan, syempre integrity, no? Integrity ni Senate President Chis Escudero. This impasse is more than just a technical dispute. It tests the integrity of the impeachment process as a constitutional check on power. If the Senate cannot proceed due to procedural gaps, critics may argue that the system allows officials to evade accountability. Conversely, forcing a rush trial without a clear legal footing could undermine the constitutional provisions of due process. The Senate must now decide. Okay? Should it seek judicial clarification, let the complaint lapses, or find a legislative workaround? Whatever the outcome, this episode underscores the need of a clearer impeachment rules to prevent such confusion in the future. Okay. So yan po mga kaibigan. Wala pong tumututol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Even the Vice President is not against the impeachment trial na maaaring umpisahan ngayong 2025, no? Ngayong June. Kaya lamang, kung titignan natin ang ating saligang batas, kung titignan natin at babasahin ang mga nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, magkakaroon po, no, ng kalituhan. Hindi lamang po pagkalito ang maaaring mangyari, kundi isang malaking pagkakamali. Dahil mababaliwala ang mga batas kapag isinagawa natin ang isang bagay na alam nating hindi malinaw at napakarami pang mga tanong. Kung ikaw po ay isang ordinaryong mamamayan, ordinaryong citizen, no? O kaya naman ay isang abogado na nagpakahirap mag-aral, alamin ang mga batas. But at the end of the day, magiging useless din pala kung ano yung nakasulat sa jurisprudence, ano pa yung mga nakasulat sa ating saligang batas sa Constitution, pero hindi pala nasusunod. Ang pangit naman. Dapat ang ating mga hakbangin, ang ating mga desisyon, lalo na kung ikaw ay nakaupo, namumuno, no, sa gobyerno, all your decisions must be anchored sa kung ano po ang nakasulat sa ating saligang batas. So, eto na nga mga kaibigan. Nakilala na natin ang ilan sa mga defense member, no, defense lawyer ni VP Sara pagdating sa impeachment. Talagang high caliber, hindi ba mga kaibigan? But on my personal opinion, hindi kailangan ni VP Sara ng abogado. Bakit? It's very obvious na ang ibabato sa kanya na ang laman ng impeachment complaint against her is nothing but the use of her confidential fund na malinaw naman po niyang naidepensa. Malinaw po siyang nakapag-submit ng kanyang audit reports sa Commission on Audits. Kung inyong napanood mga kaibigan at naintindihan, kung naintindihan ninyo, kasi marami yung nakapanood, marami yung nanonood, pero ang problema ay hindi marunong umintindi. No, napanood ninyo yung Quadcom hearing. Ang daming nanood ng Quadcom hearing. Tinutukan ito ng maraming Pilipino. Pero kakaunti lamang yung marunong umintindi. Yung marunong magtagni-tagni. Yung marunong mag dikit-dikit
sa mga pangyayari. 'Di ba? Kakaunti lamang. So, pero kung ikaw ay isang mahusay, merong common sense, makikita mo talaga no? Makikita mo talaga at mapapanood mo talaga yung mga sagot. Akala nyo ba hindi sinagot ni VP Sara Duterte yung tanong sa kanya, yung bintang sa kanya na nilustay niya ang 125 million confidential fund? Sa mga nanonood nitong video na ito, mga kaibigan, alam nyo ba na ang tanong na ito ay nasagot na ni VP Sara? At ito rin po ay pinatunayan, sinagot na rin po ito ng Commission on Audit. Okay? Kung inyong babalikan, okay, bigyan ko kayo ng clue. Ang congressman na ito ay nagtanong sa Commission on Audit. Si Congressman Acop. Ang tanong ni Congressman Acop, tama ba yung paggamit ni VP Sara sa kanyang confidential fund? At ano ang ginamit na basis ng Commission on Audit? Bakit nagbigay ito ng unmodified opinion? Okay? Ang sagot po ng Commission on Audit, ang 125 million na confidential fund na inilaan, ibinigay kay VP Sara Duterte ay ginamit sa tamang pamamaraan. Ginamit ng naaayon sa kanyang proyekto o programa. Ibig sabihin, hindi po nilustay ni VP Sara ang 125 million. Tama lamang ang kanyang ginawa. Tama ang mga pinaggastusan o kinalagyan ng 125 million. Sumunod na tanong, no, ni Congressman Acop, meron ba itong liquidation na ibinigay o isinumite sa Commission on Audit? Ang sagot ng COA, mayroon pong mga liquidation report na isinumite ang Office of the Vice President. Okay? Mayroon pong isinumiting mga ebidensya, mga liquidation saan ginamit ang confidential fund na 125. At kung napanood ninyo yan, ano ang naging reaksyon ni Congressman Acop? Siya ay napabilib, napahanga. Dahil wala pong nilabag na batas o kautusan o procedure si VP Sara. Okay? At eto na nga, mga kaibigan, isang kakamping ang nagbigay na po ng kanyang statement even before, no? Even 2024. Tinanong siya tungkol sa paggamit ng confidential fund. Ipinaliwanag na niya ito. Confidential fund nga. Ibig sabihin, nakasobre. Laman ng sobre ang totoong tao sa likod ng mga aliases. Okay? Meron ng liquidation na isinabmit sa Commission on Audit. Ngayon, yung tao doon sa proyektong yon, doon sa liquidation na yon, nakasealed yung totoong pagkakakilanlan ng tao. And that is the confidential na sinasabi. Yung audit, tama, maayos. Ibig sabihin, nagastos ng tama at naaayon sa programa yung 125 million. Ngayon, yung Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalang lumitaw ay legal po yan sapagkat sabi nga po ng kakamping na ito,
pwedeng gumamit ng alias. Ito rin po ay ginamit din at sinabi ni Senator-elect Bato de la Rosa. Sabi pa nga po niya nung in-interview siya ni Karen Davila, sino nga ba itong si Mary Grace Piatos? Ang sabi ni Bato de la Rosa na mayroong pagbibiro, ang daming piatos sa Davao. Pero kung iintindihin po ninyo yung sagot ni Senator Bato de la Rosa, nandoon na po yung kasagutan eh. Ang sinasabing Mary Grace Piatos ay alias lamang. Pwede naman gumamit ng alias. Yan po yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. At yan din po yung sinasabi ng kakamping na ito. Okay? Ngayon, itong kakamping na ito nagpahayag at sinabi niyang defense mode is activated. Dito naging maingay ang kanyang pangalan. At nakikita natin na isa itong malaking ebidensya, mabigat na defense lawyer ni BP Sara pagdating sa impeachment trial. Bakit? Dahil ang kakamping na ito ay dating namuno sa Commission on Audit. Di ba? Ngayon, ang titignan natin dito at paniniwalaan, sino itong abogadang ito na dating nakakamping na mayroong experience sa Commission on Audit o itong mga kongresista, mga prosecutors na hindi naman nagtrabaho sa Commission on Audit, na walang alam pagdating sa auditing. Sila ba yung paniniwalaan ninyo? O itong abogadang ito na namuno mismo sa Commission on Audit? Okay? So ano sa tingin po ninyo? Kanino kayo maniniwala? No? Kanino kayo maniniwala? Sa prosecution's team na kasama si Jinky Beatrix Luistro na itinago ang kanyang asawang mayroong kasong rape, sa halip na ipagtanggol ay itinago niya? Kanino kayo maniniwala? Kay Luistro? Kay Stella Kimbo? Na obvious, namigay ng pera para manalo sa eleksyon? Unfortunately, hindi po pinanigan ng tao at pinaniwalaan si Stella Kimbo. So sila yung bumubuo, no? Si Luistro sa prosecution's team against BP Sara. Kanino kayo maniniwala? Kina Luistro o doon sa dating commissioner ng audit? Okay? Sige, hindi na tayo maglilihim pa. Maingay ang pangalan ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? So, eto na mga kaibigan. Ano po ang inyong opinion? Ano po ang masasabi ninyo kung sakaling si Attorney Rowena Guanzon ay isa sa mga magiging defense counsel ni BP Sara pagdating sa impeachment case against her?